So balikan natin yung about sa party list kasi dito nagkaroon kaagad ng anomalya, kumbaga nakakitaan ng medyo parang deceiving style itong vendors party list. And ang gusto kong i-share sa content na to is about doon sa kailangan sigurong balikan ng ating mambabatas yung rulings sa paano sila tumanggap ng mga nominees sa party list or sa other area of position sa ating gobyerno. Kasi based dito sa nakitang loophole, sabihin na natin, ni Attorney Romulo Macalintal, parang ambabaw nung ilan sa mga rason para maging nominee ka ng isang party list. Alam naman natin kung ano yung naging kwento nitong vendors party list na kung saan lumalabas ngayon na itong si Diwata is nagagamit lamang ng mga naunang nominee sa kanya, ng mga kasama niya, para maging mukha kuno ng vendors party list. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Ngayon, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell. My channel look new, but I've been here in YouTube sa SOCMED for 3 years na. I have another channel but with different niche. So, hindi po ako baguhan pagdating sa mundo ng SOCMED. Maaring sa pagpasok dito sa ganitong klaseng niche, I can be considered new, pero alam ko po yung ginagawa ko. So, balikan po natin itong about sa party list system na to. Ano po ba yung maging nangyari? Bakit may mga katulad ni Ma'am Marilu Lipana na nakapasok at iba niya pang kasamahan na maging first nominee at maging pang-apat lang itong si Diwata. At let me allow me to play itong video muna ni Ma'am Marilu Lipana ng kanyang pagpapaliwanag. And dito sa video na to na aking isi-share sa inyo, dito nyo po malalaman yung buong kwento kung sino po si Ma'am Marilu Lipana. Ito po yung interview ni Ted Filon dito sa kay Ma'am Marilu Lipana. And throughout this interview, malalaman nyo po kung ano-ano yung mga negosyo, business na pinasok ng mga businesses nitong si Ma'am Marilu Lipana. Yes, she is a legit business woman, and kung pagbabasihan nyo sa dami ng mga business at sa mga lalaki na mga proyektong napasok niya sa DPWH, why seek for a slot sa isang party list na kumbaga you're doing well sa business mo, di ba? And ngayon, kung sasabihin mo advokasya mo talaga yung tumulong, why use, diba? Si Diwata to represent your party list, di po ba? Bakit hindi ikaw mismo? At imposibleng hindi nyo alam kung ano ang kahihinatnan ni Diwata dyan sa party list ninyo. Dahil pang-apat siya, 3 kayong nasa unahan. And yung 3 nasa unahan ni Diwata ay may mga masasabi natin business person din, nasa business din sila, and some are politicians. And si Ma'am Marilu Lipana is a wife of a current COA commissioner, for information po. So let me play this. Ako po si Marilu Lipana po. Ako po ay ako po number 1 nominee po ng vendors party list. Siguro ko naman po sa lahat po ng mga vendors na ang may kinakatawan ngayon sa vendors po, Manilikat Pilipino. Asahan niyo po na sinisiguro ko po sa inyo, nagbigay niyo lang po kami ng pagkakataon na kahit isa lang po makaupo sa kongreso po para po patuloy namin kanya, meron po kayong malalapitan at siguro ko po sa inyo na makakatulong po kami sa inyo. Yun lang naman, advokasyan namin ang matulungan, maproteksyonan at lahat ng maninid ang Pilipino. Dahil sila po talaga ay
kami po, kasi ako daw po ako nanggaling. So, yan lang tunay ko na napigilan din po talaga sa marginalized sector po. Opo, sige po. So ma'am, muli po, salamat po naman. So yun po yung paliwanag niya. Advokasya po niya ang tumulong sa mga maliliit nating mga vendors o manggagawa, yung mga nasa lansangan. Okay, sabihin na po natin na talagang genuine yung gusto ninyong pagsuporta sa mga taong ito. Naging malaking question po kasi ang tanong kung bakit si Diwata ang napili ninyong kumatawan or magsalita or mag-file ng COC ninyo during the filing. Bakit po hindi kayo? Yun po yung nagiging malaking question ng karamihan. Na ngayon, si Diwata ay lumalabas na ginamit lang or nagpagamit. Di po ba? So kung panunuorin nyo po yung buong video nito, doon nyo po malalaman na maraming businesses na pinasok itong si Madam. Okay, business na most likely kailangan ng atensyon niya. Hindi po ba? And hindi maaalis sa isipan ng mga tao. So pumapasok din kasi ngayon dito yung dynasty. Diba? Kasi as of now, ang asawa niya is sitting COA commissioner. Ngayon tatakbo din siya as a party list. Di ba? Kasi kung lulusot siya, so ilan na silang nakaupo sa gobyerno. And buhay na buhay po talaga ang dynasty, political galawan sa Pilipinas. So, kung may malinis siyang hangarin, bakit sa umpisa pa lang hindi niya na pinakita yung totoong kung sino siya? Dahil ikaw yung number one eh. You should be the one speaking for your groups, for your party, not Diwata na alam ng lahat na kung ano yung estado niya sa buhay. Oo, sikat siya, may pera siya, masasabi natin may pera na siya, but you're making laws, you're protecting those people na sa tingin ninyo kailangan ng batas na pwedeng umagapay sa kanila. Aminin natin sa hindi na in terms of lawmaking, understanding the law, way behind si Diwata. Hindi po sa pagmamaliit kay Diwata yan. Compare po sa inyo, Madam. Mas maraming alam, mas maraming pinagdaanan kanyo, di ba? And you have the knowledge. Hindi ko sinasabing wala si Diwata noon, pero let's face the truth, di ba? So yun yung problema. So kahit na ano pong sabihin ninyo, na advokasya nyo yan, pero sa simula pa lang sumablay na po kayo. And marami po kayong mga businesses na mas kailangan ninyong pagtuunan ng pansin. At yung dalawa pa na kasama nila ay yung iba may mga kasong kinakaharap o nakasuhan or suspendido. Okay. Diyan din sa interview na yan is nabanggit yung second nominee and the third nominee. Sa third nominee, wala silang makuhang information. Pero yung second nominee is from Batangas na according dyan sa interview is may kinakaharap na kaso na hindi niya rin alam na mayroong mga ganun. Di ba? So, questionable talaga. Now, ito yung sinasabi kong maaring naging loophole ng batas na to. Kaya nga, nandiyaran si Attorney Makalintal at naipaliwanag niya yung ilang reason kung bakit parang qualified si Madam na tumakbo bilang party list representative ng vendors party list. So, allow me to play it. Sana yung kasi hindi ko maintindihan yung naging decision ng ating Korte Suprema sa bagay na yan, yung respect to the Supreme Court. At sinasabi na yun na kahit na hindi ka, even if you do not belong to the same sector, basta ang advocacy mo ay tungkol sa kanila. Ayan, ito. Even you're not belong to the same sector, pero ang advocacy mo is about sa kanila, you're allowed. So, let's hear further kung ano yung paliwanag dito ni Attorney Makalintal. Pwede ka na. Halimbawa, Association of Tricycle Drivers. Kahit hindi ka tricycle driver, kahit wala kang motor, basta sinabi ko at ikaw pinakamayaman sa buong Pilipinas, basta sinabi ko, ang advocacy ko ay ipagtanggol ang karapatan ng mga may
So, kaya, qualified si Madam Malu Lipana. Di ba? Dahil advocacy nila yun eh. Na tumulong, protektahan, alamin, bigyan ng boses ang mga vendors. Oo, siya is nalalapit. Di ba? Vendors din daw siya, may mga businesses din siya, so alam niya. Di ba? Pero, is the help they are trying to extend doon sa ating mga maliliit na manininda ay totoo po ba? Di ba? Kasi questionable na eh. May question na kagad. You're running so many businesses and yet you have time, di ba? And yun pa nga, sige, sabihin natin, ano ngayon kung may mga businesses ako, willing ko namang i-give up lahat yan to help these small vendors. Di ba? Pwede nilang sabihin yun. Kasi advocacy nga nila. Pero bakit ganon yung nangyayari? At si Diwata ang hinarap ninyo. Dahil ba si Diwata is kilalang vendors? Nagkaroon ng kontrobersiya sa kanyang Paris overload dahil sa mga hirap na dinanas niya sa pagkuha ng permit, or sikat siya, marami siyang followers, million followers, na siguradong makakahatak ng atensyon ng mga vendors dahil yun nga po ang target ninyo. Di po ba? So yun yung mga question eh, kung bakit nahahalungkat ang vendors party list. Di ba? At makikita kung sino-sino yung tatlong nasa unahan na may mga political inclinement na before pa sila. Di ba? Pumasok sa ganito. So in another, yun, yung isa sa medyo nakitang sablay. Okay? Advocacy lang. But they never dig deeper doon sa bukod sa pagiging advocacy lang. What are the others, di ba? Criteria para masabi mong dapat kang maging nominee or maging representante ng isang party list. Sa iba't iba pang mga sektor ng ating pamahalaan, farmer sector, women sector, mga handicap. So, mga nang dapat marinisip talaga yan. Pangalawa, dapat i-revisit yung batas na only those with 2%, di ba, sinasabi ng batas. Ito, maganda to. Maganda to. Tingnan nyo. Na makakuha ng 2%, sila lamang ang pupwede dyan. Hindi ko malaman kung saan kinuha ng Supreme Court ang computation na kahit na hindi ka 2%, ibababa na lang ibababa hanggang maging mga 0.01% ka na lang, basta hindi pa na-occupy yung 56 na yun, may bibigyan na lang seat. Kaya yun na yun ay siguro dapat din makita ng Korte Suprema yun. So, okay, magsisimula sa 2%. Okay, pagka nasa 2% ang naging botante, overall ng boto ng inyong party list, magkakaroon kayo ng seat. Okay? Pero, ang matindi, kapag yung 50 seats is hindi pa napuno at may bakante pa, pwede nilang babaan from 2%. Saka tulad nga ng sinabi ni Atty. Macalintal, hanggang maging 0.001. So, ang aim is mapuno yung seats para sa party list. And, ayan pa, paano sila mamimili out of those party lists? Halimbawa, si party list A, na-meet yung 2%. Okay? Or let's say, naging 3%. Tapos, hindi pa puno yung seats. So, pwede silang kumuha dahil 3% yun, more than yung nakuha na yun. So, pwede silang kumuha doon ng nominee 1, nominee 2, doon sa may 3% ng total, ng overall votes. So, ganun po ba ang mangyayari nun? Yun ba ang magiging basihan? Diba? Katulad nga sinasabi ni attorney, so, it's more on to peel off those 56 seats. So, regardless, mas mababa pa sa 2%, as long as mapuno yung seats, pwede silang makakuha ng slot. So, yes. Yun yung dalawa sa
medyo butas, loophole dyan sa batas ng party list system. Kaya, well, talagang matalino ang Pilipino, di ba? Nagagawa nila ng butas yung mga batas. So, sana mabalikan yan, matingnan, di ba? Kasi, taxes ng tao yung binabayad natin. Tax natin ang binabayad. Pag yung mga yan is nagsiupo diyan sa gobyerno. Tayo ang nagbabayad sa kanila. So, sana, yung talagang uupo is deserving. Hindi just to have power. Dahil dito sa Pilipinas, aminin natin sa hindi, if you have the power, mas matalaki, mas may boses ka sa gusto mong mangyari. Kaya nga, di ba, nagpapatayan yung ibang politiko. Makikita mo, napakaliit ng lugar, distrito, pero ilan silang tumatakbo. It's because of the power. It's because of meron kang say kapag ka nasa pwesto ka. So, issue lang po tayo. Walang personalan. Kung ano man po yung mga nasabi ko rito is base sa aking nakita, narinig at naintindihan. So, if you have your own comment, suggestion, please leave it on our comment section. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat.